Ayan na sa ngayon po kung makita nyo ang panahon napaka makulimlim, ang lamig ng hangin dito. Kaya lang parang nakakalungkot ganitong hapon. Anong oras na ngayon, Nan? Alauna. Ganito Nakakalungkot. Sarap matulog. Oh, kasi kakakain lang tapos kung nakita nyo po yung nyugan, yung mga nyug, mayroon na naman na may bunga naman pero medyo matagal-tagal pa yan kasi mga green pa. Ayan. Ayun lang yung mga kabahayan doon kasi di ba wala na yung mga punong nakatabing. Ano mo yung mga dahon pala ng nyug nagkarabali yung nang nagbagyo. Kaya nabugbog rin yung mga nyug. Ayan, So, kung may bunga pa rin siya noon naalala ko noon sino bang may birthday noon nung dito? Na dito tayo mga natulog pagkatapos ng papiding. Dito tayo natulog Di ba may papiding noon dito? Oo. Sa Tarom nga. Birthday pa ni Dudong mo. Ano ba yun? Hindi ko naalala. Makakalimutin man ako Ayan. Walisan yun natin. Parang nila. Yan po ang bagong caretaker ni Dudong Ruel dito sa Tarom. Ayan, ilang kuwan ka na dito? Kailan ka nagsimula dito? Mga pa lang. Hindi isang oras. Hanggang kailan ang kontrata mo dito? Hanggat pabalik-balik. Pero malinis naman na yung nililinisan mo. Ano yun, dinodoble mo lang? Bukbok. Kasi sa siguro yan sa ulan init. Yung sahig siya. Parang nagmo-mold. Pero kung makita mo itong kuwan malinis pa naman siya. Mold lang yung sahig. Kasi sa panahon ng init, nagtag-ulan. Kumusta naman yung tulog mo dito? Ayos naman, ang sarap, mahangin. Sarap matulog. Sinong kasama mo meron? Ano ba, may asawa ka na ba o ano? Dalagang ulay. Ha? Dalagang ulay. Dalaga? So, kasama ako dito. Ito yung aking boss dito. ay siya. Langga. Kaya lang nasa bakasyon pa sila. Kaya ako muna daw dito. Ano ba yung dalawang yan, magjowa? Magjowa yan. Yan sila. Matagal mo na silang kilala? Ay, matagal na po, sir. Kasi yan sila, umpisa pa lang. Sila na yung aking na nasubaybayan. Tapos hanggang sa naging ako dito sa Kubo. Yan, sila na yan. Talagang idol mo sila? Idol ko yan sila. Kasi mahal naman nilang isa't isa dati ang sweet nila. Pero hanggang sa ngayon, kahit hanggang dito sa di matanggal yung kanilang sweet talaga. Nakakikit yung mga nila. Di ba? Nakatawa pa sila kaya ano yan talagang nililinis mo palagi sila? Kailangan walang alikabok yan. Hindi natin pwedeng babayaan na yan magdudumi. Kailangan pa rin, fresh na fresh pa rin sila tingnan. Pero paano ka nagsimula dito? Paano ako nagsimula? Siyempre mula nung ginawa kong kubo, nasubaybayan ko rin hanggang sa nagpunta-punta na ito. Tapos, sabi nila, Ate Amor, baka pwedeng... Ay, ikaw ba? Pangalan mo si Amor? Ate Amor, baka pwedeng linisan mo muna ang aming palasyo, sa Tarom na kubo ba? Habang wala pa kami. Kasi nasa bakasyon sila siguro, nasa ibang sila. Ibang bansa, nasa Switzerland. Kumusta naman ang pamumuhay mo dito? Nagtatanim ka ba dito? Ay, simpleng buhay. Masarap mamuhay sa ganitong lugar na malamig. Pero alam mo, sa itsura mo, parang hindi ka man lang nakahawak ng lupa.
Paano hindi nakahawak ng lupa o pudpud ng ang kuko o tinan mo wala ng color. Bakit napudpud yan? Pudpud Para na kang siyempre si kakikiw-kiw. Sir Angelo Estrella, Oo, napudpud narinig na ko, yung pudpud kuko. na yung... Ay, grabe. Siyempre, nag-ano tayo dyan sa labas. May mga tanim doon Ayan, ikaw ba nagtatanim doon? Naghahalaman ako doon. Naghalabas ng niyog pag may oras. Ay, ikaw rin naglalabas ng nyog? Minsan nagpapagulong-gulong ako diyan pag wala akong magawa, pag ako'y naboboring. Ay, grabe. Sinakit ko yung niyog na yan pag gusto ko kumain ng buko. Makit akong parang unggoy. Paano naman ang hatian nyo dito? Di ba ikaw yung nagtatrabaho dito? Paano naman ang kuwan mo basta dito? alagaan May ko. sweldo ka ba dito o ano? Alagaan ko itong bubo dito at saka yung mga niyuga na yan. Lahat yan, mga yan. Bahala na si Dudong. Ay, ibig mo sabihin na hindi mo alam kung may sahod ka dito basta ang malaga sa'yo. Ang mahalaga, nag-ano ko sa kanila, nagsaservice tapos sa porta kasi ganun ko sila kamahal. Di bali nang walang sweldo, basta dito naman libre naman ako kumain ng buko eh. Kaya pala ang puti mo? Kaya pala ang puti mo? Nakakaputi ba ang buko? Nakakaputi ang buko, alam mo, di ba, kumain kayo ng buko yung medyo manipis pa. Yung hindi pa siya masyadong makapal. Ayun. Ano pa yun, pampakinis ng kutis, inom pa ng sabaw pag umaga. Tapos pampadagdag. Ay, pampadagdag na ano yan? Ano nga po pangalan mo? Ma'am, ano nga pangalan mo? Ay, pwede po ba malaman ko kung ano yung, alam mo naman wala akong experience sa mga ganyan. Pampadagdag ng ano yun? Pampadagdag ng ng kulay gatas. Ay, grabe. Nasaan po yung, may asawa ka po ba, ma'am? Ay, iniwan ko muna siya doon sa dait. Ay, At nagpunta ako dito. Kailan mo iniwan siya? Kanina lang. Kanina lang. Ay, bago pa lang. Maya, susundan na ako, susunduin na ako. Kaya pala parang press na press ka pa. Parang bago kang dilig, ma'am. Natawa si ma'am, parang bagong dilig. Siyempre, kailangan kumain ka muna ng buko, yung masabaw-sabaw. Oo. Yun daw ang sekreto nun pag natutuyuan ka na. Ay, grabe. Nakakuha po tayo ngayon ng kwan. Nakakuha tayo ng... tayo ni San Angelo eh. Minsan ba, may tanong ako ito parang personal. Bakit naramdaman mo na bang matuyuan? Oy, wala pa sa vocabulary kung matuyo. Ayun. Kailangan dagdagan lang. Akala ko yung kwan mo, dahil siguro sa buko. Ano, ma'am? Kasi dahil yun sa buko. Kaya yung mga medyo na ano na diyan, nakakaramdam na ng panunuyo. Kailangan kumain ng malambot na buko, minom ng sabaw. Pampakinis pa ng kutis yun. Ay, grabe. Ayan po mga kalangga, yung bagong... Ano pong tawag sa inyo dito? Hasindera o ano? Hindi man ako hasindera, ito ang hasindera. Hindi, anong tawag sa inyo dito? Dahil siyempre ikaw yung nag-aalaga dito, ikaw yung Ano ba yung tawag doon? Caretaker ba yun? Ikaw ba yung caretaker? Bakit trabaho mo, hindi mo alam kung ano yung... Siyempre hindi ko nga alam kung ano talagang ko dito kung taga-akit ng buko o ibig mo sabihin all around ka? around ako. Minsan nagtatanim pa ako ng palay. Kalabaw ko pa nga doon, tinali ko pa doon, no? Ano po yun? Pag yung kalabaw dito, sumasakay ka rin sa kalabaw? Siyempre, gusto ko sumakay sa kalabaw kaya lang hinahampas ako ng buntot. Sakit man kaya dito sa pet, nahampas ako ng buntot. Kapag nakasakay ka sa kalabaw, naka-short ka ba o nakapantalon ka o ano? Siyempre nakapantalon kung mahulog tayo dyan sa tabi-tabi. Minsan nahulog na nga ako nung umudo ang kalabaw. Biglang bumaba yung pet niya, dumulas ako doon. Tapos na-shoot ako doon sa udo niya. Totoo na yun, totoo nang pangyayari yun. Oo, totoo yun. Naranasan ko yun. Nakikisakay ng kalabaw, tapos di ba yung nasa likod ka?
Oo. Ay di ba pag nauuno yun, nung bumababa yung pit niya gumagano, napadulas ako doon, o di napatihaya ako doon sa baba, doon sa may pot niya. Buti hindi ka naman nataihan. Hindi naman, lumagpak ka lang sa tae. Naranasan ko talaga yun nung bata ko. Nakikisakay sa sa kalabaw. Pero ma'am, may balita kasi, kuwan kasi may balita, alam mo ba itong picture na to, itong dalawang picture, may nabalitaan mo na ba na naghiwalay yung dalawa? Parang may nabalitaan ako na rin eh. Siyempre, inaalam ko muna talaga kung anong totoo. Siyempre, mahirap naman tayo humusga na hindi pa natin talaga alam anong dahilan. Mahirap tayong mag-conclusion na ano ba yun, magbigay ng parang papatutuhanan na hindi natin alam at hindi tayo nanggaling sa atin. So, Parang naririnig ko na nga ganun nga, siyempre nakakalungkot. Parang minsan natutulala ka na, bakit ganun? Siyempre, nakasama mo sila palagi dito. Nandito pa yung si Dudong, kasama silang, minsan nakakasama natin sila sa lahat ng mga party, sa mga kainan, sa mga papidig, sa mga saan dyan sa kubo, noon halos kaano natin sila, tapos ang saya naman nila, wala ka namang papapansin na mga kakaiba na kinikilos na gano'n. Tapos bigla mo na lang mabalitaan na parang hindi ka panipaniwala na, parang hindi mo pa sa isipan mo na ganun pala yun. Wala, sabi ko, bakit kaya? Parang hindi ako makapaniwala talaga. Sabi ko nga sana hindi man totoo yan at Pero darating din ang time kung halimbawa man na talagang nagkaano muna sila ngayon, give space sa isa't isa. So, muna, baka in the right time, maghilom naman yung mga pinagdaanan nila, kung ano man yun, yung mga pagsubok. Tapos sa lahat ng mga basher, sa lahat ng mga paninira, malampasan nila. At balang araw, magkakabalikan naman sila pag napagtanto nila sa isa't isa na sila pa rin ang gusto nila sa isa't isa, na mahal nila. Diba? Malay mo, hindi natin katapos man silangga or magtagumpay man si Dudong talaga sa lahat ng mga pangarap nila na dati ay nila pinagsumpaan. So sana maging pa rin, pagdating ng araw, sila pa rin hanggang sa huli, di ba? Pero kuan ba na siyempre matagal mo na bang kilala sila? Matagal, siyempre mula ilang taon na tayo dito sa Daet, mula nung mag-ilang taon na tayo dito, magtatatlo na. Siyempre mula nung na natin sila, yun, kasama na natin. Sa tagal ba naman ng ganun. Tapos malalaman mo na lang na bigla na lang silang kalayo. So parang, di ba, parang masakit din na nakakalungkot. Siyempre, so kailangan din, anawain din natin ang mga sarili natin lahat na wag din naman natin masyado na ibuhos o dibdibin, ay kasi nga, siyempre tayo din naman ang rugi pag hindi tayo concentrate sa mga trabaho natin, magkakasakit pa tayo. So minsan, oo, mahal natin sila, pero hindi natin ang ating sarili, huwag din natin masyado i-focus kasi hirap naman magkasakit tayo. So kung magkakaano tayo, paano pa natin sila masusuportahan? Paano ang diretso kung tayo ay may mga sakit na, diba? Di pag nandito ka, siyempre hindi ka ba nalulungkot dito, lalo na kapag pag dito nagtatanaw-tanaw na lang ako doon sa dagat. Sabi ko, parang na-imagine ko na sana ang dalawa ay okay pa, na ko naisip-isip ko yung dito sila noon, naghalakhakan, nagkukwentuhan, namamasyal. Parang pag halimbawa nag-iisa ka, nakatanaw ka sa malayo, parang sila ang iniisip mo. Pag-pray na lang na sana maging malinawan ng pag-iisip bawat isa, lalo na sa lahat ng mga supporters at mga sponsor, na magkakasundo na lang lahat. Wala naman. Lahat suportahan pare-parehas. Wala tayong dapat itulak kabitin sa kanila kasi pareho lang naman din ang nangyari. Matuwa na lang tayo sa mga ginagawa nila kasi yan ay pagtulong sa lahat. So, patuloy lang. Ayan, thank you sa yung sa mga yan ang mga suggestion mo para sa dalawa. At meron din isa dito na gustong magpa-interview rin. Siya at pangalan niya si Marius Vlog, at gusto rin niya na
ano Magbigay yun, opinion. magbigay din ng opinion. At napakaganda dahil dito pa talaga sa kubo ni, dito pa talaga sa loob ng kubo ni ng dalawa. Oh, ayan. Interview naman po natin mga kalanggas ang siyempre ang kasama sa Robos na si Marius Vlog. Ngayon mga kalangga, ayan. Si Marius Vlog naman po ang ating tatanungin kung ano ang kanyang magiging opinion sa ating maglangga. So bilang Marius Vlog, tatanungin kita. Bilang isang membro ng Raw Boys na nandito sa Daet ngayon. So ano naman ang saloobin mo ngayon sa dalawang maglangga na sa kanilang sitwasyon ngayon sa pangyayari? Ayan, alam mo ang ganda ng tanong mo dahil sabi mo nga na oo, ako rin ay siyempre hanggang ngayon ay kabilang pa rin tayo sa Raw Boys, di ba? At sa mga nangyari, siyempre talagang nagulat din. Nakakagulat sa nangyari sa dalawang maglangga natin. Unang-una, never ko sila na nakita na nag-away man lang o nagsagutan na tuwing sa magkakasama kami. Hindi ko sila nakita na nag-away man lang o nagsagutan. At yun nga talagang nagulat ako sa bigla na lang na pumutok yung balita na nag-call off sila, or buti nga sana kung call off yun, hiwalay na sila. Alam mo nung nabalitaan ko na naghiwalay, lalo na makita ko yung post nila, parang nakalutang na ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko, hindi ko alam kung anong yung naramdaman ko. Basta nung naramdaman ko yon, nung nalaman ko na naghiwalay sila, parang hindi ako makapaniwala dahil sabi ko wala akong nakita sa kanila na pag-aaway. Basta ang alam ko lang, mayroon silang mga basher at sa yung mga nakapaligid sa kanila. Sa palagay ko, yun ang isang dahilan kung bakit sila tumahimik na muna. At sa lahat po ng mga sumusuporta sa maglangga natin, di ba? Siyempre, paano po natin sila nakilala? Sana hanggang ngayon, sana po suportahan po natin sila. At dito po sana wala ditong tulad namin, tulad ko po bilang isang Raw Boys, isang kasamahan na sa community, 'di ba? Parang kung sa akin, parang hindi ko alam kung saan ako lulugar. At kung makapunta man po ako dito sa isa, sana po wala naman magsasabi sa atin na one-sided ako. Dahil pareho ko po silang minahal, pareho ko silang susuportahan. Kaya sa lahat po ng mga sumusuporta sa Royal of Malala, sa Rochelle, patuloy po natin na suportahan. At siyempre po ang inyong lingkod Marius Vlog, sana po na kuwan lang po tayo, patuloy lang po tayo, at huwag po ninyong kalimutan na i-like and share din po yung aking mga videos para marami pa rin po tayong natulungan. At sa ngayon po, nandito po tayo ngayon sa kubo ni Royal of Malalag. At habang nandito po tayo, kaya natin ito naisip, dahil kapag nandito po kayo, mararamdaman ninyo kung ano yung feelings na kapag nandito kayo. Kapag pumasok po kayo dito sa bahay na to, maalala nyo yung mga pinagsamahan ninyo, lalo na nung ang sasaya namin pupunta dito, tapos ngayon bigla na lang magiging malungkot. Sana sa huli, sana sila pa rin. Yun po ang dalangin ko rin at kasi kaya ako nasabi yun, kasi wala pa ako nakita sa kanilang nag-aaway sila or pinag-awayan. Ayan lang po mga kalangga, at maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta. Sana na maging malinaw po sa lahat itong mga nangyayari. Ayan, thank you po.